Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, dire-diretso po tayo mga kamaster. Meron po tayo ditong refrigerator ng tatak ay American Home. Yun, ito po ay nabili natin kanina sa mga ngalakal. Yun, binili ho natin itong 100 piso. O yun, so ito po ay nabili daw ni yung kaibigan natin mga ngalakal dito. Yung pinagbebentan din natin ng mga ngalakal. 50 pesos daw. Ayan, so ayan o. Yun, tinan mo. Okay po. Wala nga yung thermostat, wala na. So nabili niya ho ito ng 50 pesos ay hindi na raw nagana ang compressor. Yan. Tingnan ho natin ha. So although yung may-ari po na ito ay kilala naman ho natin at pinuntahan nga ho natin kanina kung bakit, ikot natin ha, kung bakit binenta. Eh sabi nga daw ho ng kababayan nating technician ay sira na daw ang compressor. Iyaw no ha. Muusok, may katulho tayo, ayan o. Ayan. So tingnan ho natin mga kamaster no kung compressor nga ba ang sira. Paalala ko sa mga may mga ganitong uri ng mini refrigerator o personal refrigerator na wag ho kayong basta benta lang ng benta. Kung kaya na ho natin mag-DIY, mag-DIY po tayo. Tuturuan ko po kayo kasi napakasimple lang naman ho nito, no? So, ito, hindi raw gumagana ng compressor, sira na. Okay? Ito po ay 7 taon na. Grabe, no? Lupit, no? 7 taon. Samantalang yung mga inverter natin ngayon, 3 taon pa lang sira na. So, pina-check ng minamahal nating kaibigan sa technician, sira na daw ang compressor. So, syempre, bumili sila ng bago. So, yung ito kasi 5,500 lamang ho itong unit na to. So, ano, malit lang ito mga kamaster. Nadadangkal nga, isa, dalawa ho. Halos 2 dangkal ni kamaster to. Yan, no? Yan, madadangkal lamang ho natin, oh. Ayan, oh. O yun, oh. Halos 2 dangkal ho ni kamaster, oh. Manit lamang ho ito, mini refrigerator ho ito, yan, personal rep. So tingnan ho natin, ano. Pero bago ho yan, may napansin ho tayong mali dito, mali, no. Although wala na ho yung ano, wala na ho yung diagram dito, pero sa ganitong pagkakataon, tinanggal na rin yung ano. Sa ganung pagkakataon, maliho ito. May maliho tayo nakikita ano dito, connection. So ang gagawin ho natin, since na wala na din ng mga thermostat, kukuha tayo ng thermostat dito. May thermostat naman, marami tayong thermostat dito. Yan, ilalagay ho natin ating tripod para ituturo ko ho sa inyo, no, na wag ho tayong basta benta lang ng benta ng personal ref, no. Kung talagang medyo mayaman-yaman kayo, bakit naman hindi? So bago ho kayo magbenta ng mga personal ref, check nyo ho muna ito. Mag-DIY po muna kayo kasi basic na lamang ho ito. Ayan, sungkitin ho natin ito. Ayan, sungkitin ho natin ha. Ayun. So kanina lamang ho natin kanina lamang ho natin ito binili, 100. Nabili ni kabayan 50 pesos doon. So binili ko kasi 100 pesos. Okay na ito. Kasi sabi nila sirado ang kompresor. So tingnan natin kung halimbawa sira talaga ang kompresor, at least 100 lang yung 100 lang naman yung benta bili natin. So kung yung mapapansin ito po kasi, yan, ang nasa taas, ito po yung pang overload protector. Sa mga customer sa mga customer na nagdi-DIY, paalala lang, 3 lang naman ho yan, 1, 2, 3. Yung pinakamataas, yung nasa taas na yan, ito po yan. So kung susundin po natin yung yung wiring diagram o yung standard na diagram, itong kulay puti, ito ho yan, yan. Yan, teka lang ha. Ayan, ito ho yan. Papunta ho yan papunta ho ito sa thermostat. Ito yung in. Yan. At itong in. Yung kulay brown, itong papunta sa thermostat. Pag nag-switch, mapupunta yan dito. Ito. So baliktad ho, no? Baliktad. Kasi ito hong tingnan natin ha. Ito hong plug, teka lang po. Ayan. Test natin ha, test natin. Para kung sabi ko kung sira talaga ang compressor, di wow, no. Kung halimbawa paano naman kung hindi sira, di jackpot tayo. Ayan. Kapag halimbawa tinest natin to, kapag hinanap po natin yung blue, ito ho yung blue, yung blue. Yan, bago ho kayo magbenta o mag-dispatch ng unit, check niyo muna to. Ibig sabihin, ito ho yung line. Yan, ito ho yung line na kulay blue. Baliktad ho. Dapat yung line nasa overload protector. Yan. Itong kulay puti, ilalagay natin sa relay. Yan. Kasi ang relay, galing ho, papunta ho yun doon sa thermostat. Ayan, ganun lang. Ay siya, kasi simple lang. Yan, tingnan natin ngayon. Yan, tingnan natin. Itong overload protector, ang pag-check ho niyan, ito lang ho yan, yan. CSR. Yan. Okay.
Pag chinek nyo ho yan dyan, dapat, yan, yan o. Ayan, dapat tutunog yan. Oh, yes, Daddy. Ganun dapat. Ibig sabihin, may problema ang ating overload protector. O, ito namang relay. O, tingnan natin. O, yan o. Buo yung relay. Ay, siya. Ayan, tingnan natin ngayon yung compressor. Hahanapin muna natin yung CSR. Ayan. Asan na ba yung isa kong ano? Yung ating fluke. Kunin naman natin fluke. So, hahanapin po natin yung common running starting, no? Para sigurado ho tayo. Ayan. So, sa termination pa lang naman ng ano, sa termination pa lang ng ating overload protector o ng itong starting na to, malalaman mo na agad kung asan ang running. Ayan, no? Ito, ibig sabihin, sa kabandang kanan, nandito yung running. Ayan, ito, pag nakaganon siya, ito po yun, no? Common starting running. So, napakasimple lang naman, yan, no? Ibig sabihin, itong nasa kanan, ito na yung running. Pero magkagayon pa man, patunayan natin mamaya. Sabihin niyo patunayan mo, hindi mo chinik, eh. O, hindi, patunayan natin. Ayan. Ayan. Sa taas, tingnan natin, ha? Tingnan nyo, ha? Ayan. Yung pinakamataas ay yun po yung common. Yung second highest, yun po yung starting. At yung pinaka-lowest, yun po yung running. Tingnan natin. 38 ohms. Ayan. Then, lipat natin dito. Ilan? 25 ohms. Then lastly, ayan. Ilan? 62. So, ang pinakamataas, ito po yun. Okay? Common. Ang pinaka second highest, starting, pinakamababa ay running. So, tama ho yung nandito. Okay? Mali nga lang ho yung wire kanina, ha. So, pandarin na ho natin. Ilalagay ko na ho dito, ha. Pandarin muna natin. Check muna natin kung may ground. Yan, mamaya kasi meron palang kilite. Yan. Ito ko muna. Yan. Mamaya kasi may shorted na pala itong windings. Yun, wala. Iyon. Iyon. Okay. So, lagyan na natin to dito. Yan. Okay. So, problema, yan. Paharap natin sa atin. Sa halagang 100 piso, tingnan natin kung magsasucess tayo. Ayan. Up. Biya. Buksan natin. Iyon. Lagyan muna natin ito ng pansamantagal na thermostat. Ayun. So, mayroon po tayo ditong thermostat na pang kondura. Ayan. Pag umandar to, di alhamdulillah. Ayan. Tingnan natin dito. Ayan. Nakaano na, ha? Ayan. So, teka lang. Nakauna ba to? Ayun, nakauna. Ayun. So, ito yung thermostat, ha? Nilagyan natin yung thermostat. Tingnan natin kung aandar. Pag umandar, panalo si Kamaster. Pag hindi umandar, talo. Ayun. Talo ng 100. Ayun. So, dun. Dito lang ng ano, mini refrigerator lang to. Ayan. So, lalagyan natin siya ng clamp. Clamp. Ayun. So, ilalagyan natin yung clamp natin sa kulay blue. Lagi sa common, ha? Sa common. Ayan. Extension, di pa nakasaksak. Ayan. Okay. Kita ba? Ayan. Plug na natin, ha? Puputok naman yan, eh. Tingnan natin, ha? Tingnan nyo sa, ano? Ayan. Kita ba? Ayan, ha? Tingnan nyo kung gagana. 1, 2, 3, go. Oh, nakauna doon sa thermostat, pero hindi gumagana. Kasi nga ho, sira ho yung overload protector. Okay? Ito po yung ano yan, ha? Ito po yung plug niya, no? Ayan. Ayan. Oh, yan ho. Oh, ha? Oh. Oh, ito. Yan, may power yan, ha? May power yan. May power. Okay? So, unplug natin. Then, yan. Palitan natin ng overload protector. Yan. Saan na ba yung ano natin dito? Ayan. Tapos, eto, halimbawa mga kamaster, nasira ang refrigerator nyo, sira ang freezer nyo, o sira naman, basta non-inverter, sira ang mga mini refrigerator nyo, dalawa lang naman ho yan. Sana yan?
Ito, bili ho kayo ng ganito kasi kung ito matibay ho ito. Yan oh. Kumbaga assembly ho yung ano niya, yung starter niya. Kumbaga nasa isang circuito ho yung overload protector at saka yung relay. Ngayon, bili lang ho kayo ng ganito. Yan, overload protector at saka relay. So itong blue, ito ho yung sa overload protector. Ito na mga pero syempre itong kulay puti, pag bumili ho kayo ng relay, kailangan nasa kanan din ho yung yung running natin ha. Yan oh, wag ho kayong bibili ng nasa kaliwa. Mali ho 'yon. Okay? Uugong lang ho yung ating compressor niyan. Okay, dapat nasa running ho yung ating isang wire. Ayan. Lagay na natin. Tingnan natin kung puputok. Gagana. Kapag hindi gumana, ayun, talbog yung sanda ni Kamaster. Pero pagka gumana, ayun, panalaw. Oh. 7 years na ho itong mini refrigerator ni Madam na binili ng mga ngalakal ni si Sir Jess, Kuya Jess. Binili rin natin sa kanya ng 100 pesos. Ayun. So tumubo siya ng 50 pesos. Ayan, tingnan natin. Ayun. So, gaya ng dati, unahin natin. Kita ba yung amperahe? Ayan oh. Kita nyo naman ha. Tingnan na ha. Tingnan natin. Alauna. Puputok naman ho yan eh. Boom. 1, 2, 3, go. Ayun oh. Gumana ho. O yan ho. Gumana. Ay say, pagkaganda, oh. Napakatahimik ng compressor, no? So, 7 years na to mga kamaster, no? Itong pagkakaiba ng mga non-inverter sa inverter. Kita mo, yung non-inverter natin kapag nagkaroon ng problema, overload protector lang, magkano lang naman ang overload protector. Kaya payo dun sa mga customer na may mga ganitong refrigerator, huwag ho tayong basta dispatch ng mga refrigerator natin. Kung kaya naman natin i-DIY, lalo pat mga non-inverter. Kasi ang kadalasan naman problema na ito, overload protector, yung relay, o tsaka thermostat. Yung compressor, hindi ho basta-basta nasisira yan. Kasi nga po, mayroon po tayong overload protector na pumoprotekta sa ating compressor. Ganun lamang ho kasimple. Sayang ho. Kung pina-check niya sa tamang technician, sana napapakinabangan niya ho ito yung ngayon. Kasi 5,500 ho ito eh. Yung mini refrigerator na ito. Ayan, gumagana naman siya. Ayan, 0.7 impact pa yung refrigerant na ito. Ayan ayun sarap. Ganda ng init na ito. Ayun ay kaganda So mali lang po yung diagnosis ng kababayan natin na sira na yung compressor. Ang sira lamang ho dito is yung overload protector. Pero yung relay, kaya niya pa namang i-start yung yung ating compressor. Pero yung overload protector, siyempre, single phase, mangyayari dyan, ang may linya lang ho dyan, may kuryente lang, yung sa relay, yung sa running lamang. Pero yung ating overload protector, hindi na nagpapass through yung wala nang dumadaan na kuryente dahil nga ho, open na yung ating overload protector. Ngayon, operational Ayan ha, sana nakatulong itong munting video ng ibinahagi natin sa ating mga kababayan na technician at mga customer na huwag tayong basta dispatcher ng mga ganitong refrigerator na sayang ho, ang titibay ho. Sabagay, ang binili ulit ni Madam daw ay American Home din. Yan, non-inverter. Ayan galing 0.7 Yan. Okay, i-DIY po muna natin. Okay, bago ho ko talaga kayo bago nyo dispatch yung refrigerator nyo, na mini refrigerator, subukan nyo muna kung may tester kayo, mas maganda. Kung talagang wala kayong tester, DIY nga po. Pwede nyo palitan yung dalawa na yun, either overload protector o relay. Ngayon, kapag talagang hindi na gumana, at least gumastos lang kayo ng kakarampot. Kasi pina-check ni Madam to sa technician, 500 po yung binayad niya. So wala naman tayong doon. Wala naman tayong doubt doon. Yung alam po, mali ho yung diagnosis, compressor daw ang sira. Kaya naisip ni Madam na bili na lang tayo ng bago kasi 5,500 lang naman to. Ayun, yayamanin, di ba? Ayan panalo si Kamaster ayan ha. Tatlo lang ang posibleng problema dyan para masabi natin na talagang
sira ang system, overload protector, relay, thermostat. Itong compressor, bihira ho na sisira yan kasi masisira po muna yung ating overload protector mga kamaster bago masira ang compressor. Ngayon nga, sira yung overload protector, hindi na masira ang compressor. Okay, so okay na po ito. Panalo si kamaster mga kamaster. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.